Good morning. God is a good Father. Tayo po ba ay napagpala? Today is the resurrection day of the Lord. Amen? Jesus was in the grave, but He overcame the grave. Ibig sabihin, ang Panginoon po ay namatay, kaya siya ay nasa libingan. Subalit siya po ay nagtagumpay. Siya ay nabuhay muli. Ang mundo, maraming nagsiselebrate ngayon at tinatawag nilang Easter Sunday, ang araw na ito. Sa atin, mas maganda, tumbukin na natin ano po yung araw na ito. Resurrection Day of the Lord. Last Friday, napakaganda pakinggan, Good Friday. Bakit hindi na po natin tumbukin? The day of the death of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Mas magandang tumbukin natin at makita natin yung kahalagahan ng araw at bakit tayo nagdiwang. So Jesus was in the grave because He died for you and for me. Yung kamatayan ng Panginoon, His death proves that He is fully man. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay nagpapatunay na siya po ay 100% tao. Amen. But when He was resurrected from the dead, proves that He is fully God. Amen? Mystery po yan. Mapalad yung mga tao nakaunawa na pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus ay nagpapatunay na siya po ay Diyos. Amen? Ibig sabihin, walang hold po ang kamatayan. Dahil bagamat siya'y nagkatawang tao, mayroon pa rin sa Kanya. Na nandyan sa Kanya, pagka persona, na siya po ay Diyos. Amen. Alam niyo, marami sa atin ay pwedeng magsabi, bakit ang church na ito ay napaghaba nila pag sila ay nagpupuri at sumamba sa Panginoon? Naiinip na ako. Bakit medyo mahaba? Di ba yung nakita, naramdaman, ilang oras din ng Panginoon, nakabayubay sa ibabaw ng krus. Pinagtiisan niya yun, pinagtiyagaan para sa akin. Hindi mo ba kayang ibigay din yung hindi naman umaabot ng isang oras yung ating pagpupurit, pagsamba, pag-awitan para sa Panginoon. Hindi mo ba maibigay at least yung time na nandun siya sa ibabaw ng krus na kabayubay para siya mamatay, ikaw ang nasa puso niya. Ikaw ang nasa isip. At nais kong maintindihan natin lahat. Yung kamatayan ng Panginoon na hindi lang siya basta namatay para bayaran ang kasalanan. Yes, by His death, we are redeemed. Pero hindi lang po kamatayan yung namatay siya. He shed His blood. Kung namatay ang Panginoon without shedding His blood, wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. He shed His blood. Kaya po, sa aming mga Bisaya, ang tawag doon, kiduksak ang iyang kilid sa iyang tiyan. Ano yun po yun sa Tagalog? Kiduksak, ano yun sa Tagalog? Anong tawag doon? Tinusok. Tingnan nyo, tinusok. Just to shed His blood. Mayroon pang inilagay sa kanyang ulo.
Sabi ng mga theologians na sa mga 2 inches po ang haba ng tinik. Hindi po padahan-dahan na para bang ikaw ay nasa clinic, harap mo ang doktor or nurse at dahil natatakot ka sa bakuna, pinakausap ka, dadaan, hindi mo napansin, dadaan wala, tinusok na yung karayo. Si Jesus po, habang siya ay sobrang naghirap na dahil ang kanyang likuran, puro ano na po, latigo. Ano yung Tagalog sa latigo? Ha? Sige, labas ninyo. Palo. Paki. Ano pa? Yung kanilang latigo, mayroon parang bula na bakal na may mga tinik din. Alam niyo, yung bula lang kahit kasing laki ng jackstone, hagis sa likod mo, mapapaaray na po tayo. Pero malaki, bakal at may mga tinik din. Pam! Utusok yan sa likuran. Ano yung Tagalog sa... Kailan po kung mag-Tagalog? So pag hinila po yan, yung mga tinik na nakatusok sa likod, may laman po na makakasama doon at yung mga blood, yung dugo, again, was yung pinako ang kanyang kamay sa kanan at sa kaliwa. Baka akala ninyo yung mga tao nandiyan sa Pampanga na nagpapako, tapos bigla na naman tumpanin yung cross. Mayroon ba ako isang nakita noon? Nagkuha ng cross, pinatakbo. Pagdating sa unahan, pinalo na tubo. Nagagalit yung mga namamalo yun kasi ba't may nakapasok na intruder, may dalang tubo. Si Jesus po ay talagang naghihirap. Yung kanyang kanang kamay, mayroong pumasok din na bakal na nail. Ano yung nail? Pako. Ganon din sa kaliwa. Marami nagsabi, banda rito, ang iba naman dito. Saan kaya ang totoo? Basta sa kamay. Posibleng dito po, para hindi madaling malaglag kasi nandun ka nakasabit sa cross. Posible din dito at may nakataling panalin. Pero ang punto doon, mayroong blood lumabas. Sa giliran, sa ulo, sa mga kamay, sa mga paa. Bakit hindi po dito sa tainga? Dapat dito kasi maraming marites eh. Hello? Hindi siya basta namatay lang para bayaran ang kasalanan mo. Kung siya'y namatay lang, hindi po sapat. Dahil ang Bible nag-declare po ang salita ng Panginoon, without the shedding of His blood, there is no forgiveness of sins. Pagkatapos siya namatay, prueba na yung nagligtas sa atin ay tao. Dahil siya'y nagkatawang tao. Amen? Salamat sa Panginoon, hindi nagtagal. Nang araw, nasa libingan pa po. Nag-rejoice ang mga demonyo. At si Satanas. Pangalawang araw, nag-rejoice. Yung mga mananampalataya, kahit saan-saan na nagtatago. Di ba nyo alam yung mga disciples habang inulit si Jesus? Sa amin sa mga Bisaya again, karatil ug dagat. Karanas naman kayo ng inyong pastor, sino sa mga leader sa inyo na nangangaral dyan publicly at mayroong gusto magharas. Sino kaya mananatili? Pero si Jesus, relax. Harapin. Hindi sabihin na pag ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos ay naging smooth.
May mga time nag-rejoice ang marami, ang daming isda. Naghimala ang Panginoon doon kay Pedro. After nangaral si Jesus, palakpakan ang marami. Maraming sumunod, nagugutom, mamamatay na sila sa daanan. Nagmilagro ang Panginoon mga tinapay. Marami nagpapalakpakan. Kung ikaw yung pastor, tuwa, wow, bless na talaga lang sa'yo. May mga time din. Wala nang pumapalakpak. Umalis na po yung pumapalakpak. Ikaw na lang natira para harapin. Yung mga ibatan. Ngunit salamat kung may mga natitira at handa mag-protect sa iyo by prayer. Hello, nandiyan po ba tayo? Si Jesus namatay. Ibig sabihin siya'y tao. Amen? Ang kakaibahan lang din sa kanya, wala po siyang kasalanan. Amen? Nung siya'y naging tao, wala siyang kasalanan. Nung nandoon na po siya sa ibabaw ng cross, may moments doon. That time, siya po ay may kasalanan. Dahil siya ang kasalanan. Hindi dahil siya may kasalanan, dahil gumawa siya ng kasalanan. Walang performance or action sa paggawa ng kasalanan, kaya tinawag siya may kasalanan. Kinuha lang niya without your permission yung kasalanan. Amen? Without asking permission from you, kinuha niya, hindi ka pa isinilang. Pero alam niya, itong cute na Arnold na ito, itong cute na Israel na ito, itong cute na Ayman, parang Turko. Hello? Naisip na po ng Panginoon. Imagine habang siya'y nagtitiis, dinadamdam niya yung sobrang hirap, pero yung kanyang puso nagre-rejoice. Basahin ninyo sa Book of Hebrews. Nagre-rejoice yung kanyang puso. Nakakita na ba kayo ng mga tao na sobrang naghirap pero ang puso nagre-rejoice. Nagre-rejoice, hoping isang araw ikaw ay makakilala at maliligtas. Physically, sobrang nahirapan siya pero yung kanyang puso nagre-rejoice, expecting na ang mga taong ito, makikita ko isang araw sila ay maliligtas sa akin pong sakripisyo. Amen? Amen. Thanks be to God, siya'y nabuhay muli. Kaya mayroon tayong Book of Revelation. Mayroon nagsalita doon. Ako'y namatay, ngunit nabuhay muli. I am the Alpha and the Omega. Yan po yung Greek alphabet, mga Grego. Ibig sabihin, sa atin, from A to Z, ABCD. A, panimula, hanggang sa pagwakas. Dineclare ni Jesus, kineclare niya yun, na ang Diyos na po ang pwede magsabi niya. Amen? Ang Creator, the God of the universe. Kasi nung ma-resurrect siya, pinatunayan niya na siya po'y Diyos. Dahil marami mga tao ngayon, salamat na hindi ka kasama doon. At si Jesus, ang sabi nila siya hindi Diyos. Kasi isa lang daw ang Diyos. Bakit may tinatawagan pa siya Ama? Mystery ng ating Panginoon Diyos. Dahil meron tayong nag-iisang Diyos, siya po'y nag-function, nag-manifest in 3 persons. Amen? Walang kasamang magic na para bang nandoon, binautismuhan ang anak, tapos parang gumawa siya ng magic na may nagsasalita doon sa itaas. Kasi yun ang sinasabi doon sa Book of Matthew, habang binautismuhan si Jesus sa Jordan River, may narinig si Juan at narinig ng ating Panginoon, He is my beloved Son. He is my beloved Son. Parang kung siya lang din na nagsasabi, parang inuuto-uto niya kanyang sarili, at si Juan. Kung yung Son and the Father is the same. Sabihin mo nga sa sarili mo, ikaw nanay, sabihin mo, ikaw ang aking anak. Ako ang nanay mo. Medyo may problema tayo doon. Amen. So mayroong binautismuhan ang anak ng Diyos, the Lord Jesus. Mayroong nagsasalita
sa kalangitan. Mayroong bumaba like a dove. Like a dove. Hindi po dove. Like a dove. Parang tulad ng kalapati kasi very gentle. Amen? Another person of the Godhead. Doon sa Trinity. Mahirap naman habang binautismo si Jesus, nag-magic siya. Bababa ako na tulad ng kalapati. Amen? Hindi talaga natin masyadong maintindihan sa sarili natin pangunawa. Sasang-ayon ka na lang na mayroong nag-exist. There's one God in 3 persons. Amen? Na kung nahihirapan ka ba, kasi yung iba gumagamit po ng para i-explain lang po yung Trinity, parang tulad po sa ice, mayroong solid at yung liquid. Another na characteristic ng ice, tapos yung parang nag-gas, yung singaw na parang usok. May tatlo, pero isa lang. Amen? Ganun ang paliwanag ng marami. Ang diretsyon na tayo sa Bible, huwag na yung ice, kasi baka akala nyo ang use ice. Kaya kung gumagamit po tayo ng mga object, medyo natatakot ako, baka lilimitahan ninyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, nung dinescribe po doon sa sumulat ng Book of Matthew, si Matthew, na yung Holy Spirit bumaba like a dove, minsan ang tingin natin parang gano'n ng Holy Spirit. Hindi na natin nakikita yung kadakilaan. Now, doon sa tatlong persona na mayroon tayo sa Diyos, natin pong kinikilala, nag-iisang Diyos. Diretso na tayo sa Bible. Hello? The Bible itself, yung Bible mismo, huwag muna natin yung tingnan yung sinasabi ni Jesus, yung sinasabi ni Paul. Bible lang muna kung nagbabasa tayo sa Bible. Mayroong Old Testament, di ba? Ang Old Testament, kapanahonan ng God the Father. It's with the dispensation of the Father. His era. So the person of the Father. Nung bumaba yung anak, ang anak ay may nagpadala. For God so loved the world that He gave His only Son. So sa New Testament, in the person of another person, the Lord Jesus. Hello? Sa New Testament, nahati sa dalawa. Nung umakyat si Jesus, mayroon siyang sinugo. Hindi po yung with the Father, the Holy Spirit. Kaya makikita natin sa Book of Acts, hanggang sa kapanahonan ngayon, the dispensation of the Holy Spirit. Doon pa lang, tatlo na po ang makikita natin. And yet, there's only one God. What about yung sinasabi ni Jesus? Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Banal na Espiritu Santo. Hello? Yung mga sulat ni Paul. Ang dami. Wala, hindi kayo mag-doubt na ang ating Panginoong Yesus, siya ay 100% man and 100% God. Amen? Kung hindi po siya 100% man, hanggang ngayon, nanatili po yung role niya as a man. Kaya mayroon tayong high priest. Amen? As our mediator. Babalik siya sa second coming as king. Ang kanya po gagampanan na papel as God, who is the judge. At present, yun ang ating pag-aaralan ngayon sa ating pong continuation. Sa series na meron tayo every Sunday sa Book of Revelation. Basahin natin muli sa Revelation chapter 1 at simulan natin muli in verse 10. 2 Sundays ago, na-expound ko na po yung verse 10. I was in the Spirit. At nasa YouTube channel ko po yung sermon na yan. Last Sunday,
yung verse 16, na-expound ko na rin yung Jesus is the Word of God. At doon makikita natin na may lumalabas doon sa bibig ng ating Panginoon. Isang tabak, the sword, it's like an edged sword na mayroon siya dalawang talim. Matalas. Para madali ninyong matandaan at maalala at maunawaan ano ang mayroon dyan sa sword. Ito yung Word of God. Like two-edged sword. Mayroong dalawang talim. Iyan po ang the Bible. The Old Testament and the New Testament. New Testament. Yung Old Testament, mayroon siyang sariling kapangyarihan. May talim. Matalas din. Ang mayroon doon is to kill you. Ang power na mayroon doon sa Old Testament is to kill you. Dahil ang law under the Old Testament, pag hindi mo siya nasunod, mayroong judgment, mayroong condemnation. So ang kapangyarihan niya is to judge the people, to condemn the people, to kill the people. Yun ang kanyang kapangyarihan. At wala kang kakayahan, labanan po yun. Pag ikaw hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos sa Old Testament, you will die. Sa New Testament, meron siya sariling talim din. The grace. Ito yung dispensation ng grace. Sa ibang side ng salita ng Panginoon. Sa Old Testament, sa ibang side, the law, may kapangyarihan, matalas. Sa New Testament, mayroon din siyang sariling talas, matalim din. The grace. At yung grace dito can give you life. Kung doon sa Old Testament can kill you, sa New Testament can give you life. Palagpakan natin ang Panginoon. Yun po ang ating pag-aralan. Yung verse 16 natin po hinihimay-himay last Sunday. Ngayon, pupunta tayo sa isang verse, pero basahin ko muli yung mga ilang verses na ating pinag-aaralan. In verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice, like a trumpet, saying, write what you see in a book, and send it to the 7 churches, to Ephesus, and to Smyrna, to Pergamum, to Thyatira, to Sardis, and to Philadelphia, and to Laodicea. Parang mayroong invisible dito, and to Arenda. Palagpakan natin ang Panginoon. In verse 12, then I turned to see the voice that was speaking to me. And on turning, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the lampstand, one like a son of man. Sa Revelation, ng ating Panginoon about Himself, the lang book of Revelation is about the revelation of Jesus. In this revelation, from this verse, inyong makita, doon po sa 7 golden lampstand, yung 7 golden lampstand ay nagre-represent po ito ng mga churches. Yung binasa natin kanina, Ephesus, Pergamum, at marami pa. Mayroon pong nagpapakita in the midst of the lampstand. Okay? Itong 7 golden lampstand. By nature, golden. Yung lampstand, by nature. Yung church po, mayroon tayong divine nature. Ang golden lampstand dito, ikaw. Di po yung mga local churches. Yung mga tao na nasa local churches. By nature, mayroon tayong nature na ginto. Ang gold po, signifying divine. So, doon pa lang ay dapat ma-appreciate ninyo ang inyong mga sarili. Mayroong bahagi sa buhay natin na divine. At nandyan yung divine nature ng Panginoon. Nandyan sa atin yung holy presence ng Panginoon. Yung spirit natin na nakatanggap ng life of God is mayroon pong divine nature. Amen? Kaya golden lampstand.
So kung hindi natin nakikita anong meaning dito, nagbabasa na tayo, anong ibig sabihin? Yun pala, tumutukoy na sa sarili mo. Sa church, ano yung church? They called out assembly. They called out once. Yung mga tinawag na Panginoon, redeemed by His blood, indwelled by the Holy Spirit. Mayroong indwelling ng Holy Spirit na nasa iyo. Nanahan sa iyo at sa akin. And in the midst of the lampstand, one like a son of man. Imagine yung Diyos natin na resurrect as a man, dito nakikita like a son of man, nanatili pa rin siyang tao. Like a son of man. Bagamat siya God. Amen? Like a son of man, dahil mayroon siyang ginagampanan ngayon at present sa church as a high priest. Tinitingnan ng maraming mga tao, sobrang mahina mga tao dyan sa SAIC. Medyo mahirap financially, hindi masyadong mayaman. Sa tingin lang po yan ng mga tao sa atin sa outward appearance. Pero ang totoo, sinasamahan tayo ng Diyos at ikaw po ay initulad ng golden lampstand. Sisidlan. Isang sisidlan na ginto. Ikaw yan. Carrier of the presence of God. At nasa'yo sa akin, yung presensya ng Panginoon tumatayo sa atin as a high priest. Hello? Sa mga pag-aaral natin noon, nakikita natin si Jesus na doon sa kalangitan at the right hand of the Father as our mediator na doon. But dito sa lupa, nandito din siya sa kalagitnaan ng kanyang mga pinili. Amen. Wala siya sa Amerika. Wala siya sa China. Wala siya sa Pilipinas. Nandoon siya sa church. Hindi ba sa pinag-usapan? Kaya mapalad ang mga tao na may Diyos. Amen. And in the midst of the lampstand, one like a son of man, clothed with a long robe and with a golden sash around his chest. May pamikis. Ang ganun po, mga hapari lang po ang may mga kasuotan na ganyan. Habang kasuotan na puti, dito pinapakita yung pagiging high priest ng ating Panginoon. Mamaya, himay-himayin natin yan. Verse 14, the hairs of his head were white. Dito ba sa uban? Hello? Like white wool, like snow. Sabi ko sa inyo, kung si John, the beloved, na sumulat dito at nakaapak siya sa Boracay, at mayroon po doon white sand, baka sasabihin niya, yung kanyang buhok, tulad na tulad talaga doon sa buhangin ng Boracay. White sand. Kasi nagde-describe siya, di ba? Amen? Nagde-describe siya. So ano yung nakikita nila noon madalas? White wool, snow, white po yan. Yun ang kanyang ginagamit. The hairs of his head were white. Para makita mo, ano yung white dito na sinasabi? Like white wool. Ano yung Tagalog dyan? Like snow. Ayun, mas maintindihan na natin. Wala naman ako nakitang snow na puti. Puti, itim. Wala akong nakikitang snow na itim. Puti ang snow. Katulad sa ngipin ng katabi mo. Hindi katulad sa ngipin mo, sa katabi mo. Kasi mukhang nagdududa ka kung puti po ba yung ngipin mo. Amen! His eyes were like a flame of fire. Wow! Kahit yung mata lang ng Panginoon makita ko, like a flame of fire, tutukan ko na, lagi ang Panginoon. Ang dami kang pwede makita. Parang laser! Flame of fire. Imagine habang nag-aaral ako dito, sabi ko, kakaiba yung aking naintindihan. Flame of fire. His feet were like burners. Bronze. Yung mga nakatayo dyan sa katedral, yung kanilang mga sinasabing mga gas nila, mga simento lang po yan, at natumbak, at bumagsak. Wala na. Wasak na. Pero ito, furnace, like furnace, bronze. O ito ha, yung sa kanila, nakatayo lang. Panahon sa prosesyon,
Para makarating sa unahan, kailangan ko pang buhatin. Hello? Pero ito, bronze. Buhayan. Imagine. Gets ba ninyo? Ano kaya pag bibisita sa iyo, tapos yung mata niya, like a flame of fire. Alam niya, pati yung laman ng puso mo, wala na natago. May tampo ka. May galit ka. Umibig ka na. Naglamig ka na sa akin. Alam na. Hello. Eh, pagpasok mo sa ibang mga mall, yung iba galing pa sa ibang probinsya, iba mga pintuan nila, kailangan mo pang katukin, at may magbubukas o kailangan mo ng susi. Pagpasok mo sa mga mall, lalo na dyan sa mga malalaking mall sa Metro Manila. Siguro, mga isang pintro lang ng distansya, magugulat kayo. Pintuan nagbubukas. Eh, ikaw, dahil first time mo, wala namang nagbubukas doon. Bakit nagbukas? Tapos pagpasok mo, nagsara. Hindi na ako makakalabas. Mayroon ba kayong ganun mga experience? Mayroong sensor. Kaya kung basahin na nandyan ka at ibig sabihin, you are welcome. Of course, magsasara din siya ng pusa kasi kumalis ka na eh. Meron siya sariling isip. Imagine, sensor lang yan. Ano pa kayo? The eyes of God. Nakita. Kung mayroong power, basahin ka para makapasok ka at kailangan magbukas. Kaya ma-amaze kayo sa Panginoon. Yung dati nakalam natin na Diyos na dyan, nakatayo na, nakaganyan lagi. Ilang generation, isa na lang. Dumating yung ibang generation, wala na talaga, ganyan na. Isa mo na, ano? Hello? Pinaglalaruan tayo ng mundo. Panahon pag may nasunugan, hindi naman nakakatulong sa iyo. Amen? Pero ang Diyos na mayroon tayo, hindi nakikita. Nandoon siya sa 7 golden lampstand in the midst of them. Hindi siya nakikita, but real. Ang iba, doon ang mga tao pupunta sa nakikita, pero hindi nakakatulong sa kanila. Sila pa ang naglilinis, nililinisan nila. Pero itong hindi nakikita, ikaw pang nililinis. Binabago, pinagpapalan. Palampakan natin ang Panginoon. Imagine his feet were like burnished bronze refined in a furnace, and his voice was like the roar of many waters. Nung si Jesus ay nandoon sa Israel bilang tao, very gentle magsalita, parang tao talaga nagsalita. But this time, as our high priest, yung authority, yung sounds, ayaw marinig po ng Diablo. Amen? Lalo na pag nangangaral ka sa publiko, pinabanggit mo na pangalan ng Diablo na siya ay talunan, ay nako. Gagawa ng chaos niya. Sinabi mo mayroon sila mga katuwa na nakakamatay sa kaluluwa, gagawa ng chaos niya. Dahil maingay. Yung boses po ng ating high priest, napakaingay sa pandinig ng mga demonyo. Amen. His voice was like the roar of many waters. Roar of many waters. Dangerous sa kadiliman. Light naman. Waters. Light. Para sa atin. Imagine may nangangaral dito. Ang lalakas ng boses. Naiingayan ang mga hindi nakikita natin yung mga demonyo. Pero ikaw nagre-rejoice kasi habang sinasabi ang mga salita. Like many waters. There's life inside of us taking place. Amen. Maingay para sa mga taong wala sa Diyos. Gagawa ng chaos. Pero sa mga taong nasa Panginoon, na sinasamahan ng presence ng Panginoon, wow! It's like a water. Salita ng Diyos. It's life. Amen. Verse 16, ito yung pinag-aralan natin last Sunday. In His right hand, He held 7 stars. That is the servants of God. Mapalad ka na ikay kabilang doon. Ang Diyos mismo ang humawak.
Hindi po organisasyon mo. Hindi po local church mo. Di ba nyo alam yung mga tao dito, come and go? At yung mga napapansin ko, mga come and go, yung pumapasok, at hindi lang masyado nakikita. Wala masyado magandang influence sa marami sa church. Ang sinilin niya. It's a revelation from the Lord for me. So minsan, nalulungkot ako, Lord. Nag-pray ko na sila. Gusto ko rin sila makasama as a family. Marami sa kanila, dito na sila nakapilhan sa akin. One thing, God spoke to me. Nakamalungkot. Hindi naman masyado nakakatulog sila sa church na yan. Hindi sila good influence sa church na yan. Wow. What a comfort. In his right hand, he held 7 stars. Siya ang may hawak, and from his mouth came a sharp 2-edged sword. At yun ang ating pinag-aralan last Sunday. And his face was like the sun, shining in full strength. So kung ang Diyos ang may hawak sa church, sa mga tao, sa mga nagsiserve sa Kanya, imagine yung Kanyang mukha nagliliwanag. Walang sino mang kadiliman o demonyo na magwawagi sa buhay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo. Kung ang Diyos na humawag sa atin at mayroon siyang mukha, nasabi rito, his face was like the sun shining in full strength. Yung matitinding sinag, init ng araw. Yun po ang nasa atin. Sa physical realm, hindi natin masyadong nakita. But in reality, sa spiritual realm, yun po ang bumabalot sa atin. Mukha ng Panginoon nagliliwanag. Walking in the midst of His church. Amen. At minsan nakikita din natin yan sa mga mukha natin. At minsan, kahit patikin lang nagliliwanag. Pag nalito si Jesus sa lupa, pumunta sa bundok, kasama yung kanyang 3 disciples. Bumisita yung mga great prophets ng Old Testament. Si Moses at Elijah. Oh, anong klaseng encounter? Nag-spark yung glory, yung totoong nature ng God. Si Jesus that time ay tao, pero yung totoong nature as God, wow! Nagliwanag. Anong sabi nito? His face was like the sun shining in full strength. Yung kaniyang pagiging Diyos that time, lumabas yung liwanag. Halimbawa, mayroon sa kasukutan, mas nakikita pa rin yung lights. Liwanag. At yun po yung kasama natin. Kaya sabi ni Jesus, you are the light, kasi nandito yung liwanag sa buhay natin. As He is our light. Kaya sabi niya, kayo ang liwanag. You are the lights of the world. Wala tayong sariling liwanag tulad ng buwan. Pero dahil nandito po yung araw, ang Diyos sa ating buhay, the Son of God. Kung ang mundo mayroong S-U-N, ang church mayroong pong S-O-N, the Son of the living God. Hindi ba nyo alam, ang mundo, na walang mga tao, nabubuhay lang sila under the sun, under S-U-N. Pero tayo na nasa Diyos, nabubuhay tayo hindi lang under S-U-N, under din ng S-O-N, the Son of the Almighty God. Shining! Huwag kayong matakot. Yes, may problema. Madilim yan. May mga challenges sa buhay. Madilim yan. Tatayo ka pa rin harap in the name of Jesus as you are a child of God. Pero dahil meron kang intercessor. At yun ngayon ang ating tutukan. Sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. Amen? Sabi ko nga sa inyo, masarap mag-aral sa Book of Revelation. Hindi ko lang alam kung hanggang saan tayo matatapos at kailan. Kasi sa chapter 1 pa lang, hindi pa natin matapos-tapos na kailang Sunday na tayo. Ayaw ko po siyang madaliin na parang hindi siya mabibigyan ng hostisya. Kasi hindi po ito na ipapangaral ng marami. Hello? So, ang atin pong pinakapaksa sa linggong ito is a better priest. A better priest. Pinaka-mabuting ay. Hello? Sa Book of Revelation,
pinapapakita ng Panginoon yung kanyang pagiging high priest. Hindi ganun ka-detail. Sa Book of Leviticus, yung priesthood po ni Aaron, Aaronic priesthood, ay mas maintindihan natin paano dinitali. At pagdating sa Book of Revelation o Book of Hebrews, pagdating sa Book of Hebrews, mas lalo siyang nagiging malinaw at maliwanag yung priesthood ng ating Panginoong Jesus. Priesthood. Yung hanay sa pagkaparing ng ating Panginoon. Kasi sa Levi tribe, doon lang pinipili yung mga pari. Doon kinukuha pati high priest. Now si Jesus, hindi po siya isinilang dito sa mundo bilang tao galing sa tribe ni Levi. So ibig sabihin, ang Panginoon po disqualified. Kasi sa Old Testament, hindi pwede kukuha yung mga Honshu ng isang pare or isang pangulong sacerdote doon sa tribe ni Ruben, sa tribe ni Dan, sa tribe ni sino pa yung mga anak ni Jacob? Hindi sila basta-basta kukuha doon sa mga tribe na yan, maliban sa tribe po ni Levi. Amen? Doon galing kay Aaron. Sa madaling salita, dito sa mundo, si Jesus hindi pwede maging pare. Amen? Kaya na hanggang ngayon, wala pa kayo makitang templo sa Jerusalem. Pinaledict ng Panginoon yan. Jesus was prophesied na yung templo at yung syudad ng Jerusalem mawawasan. 70 AD, after na resurrect ng Panginoon, namatay at na-resurrect, nilusob ito ng mga kaaway ng Honshu. At yung templo sinira. Wala pa rin templo kasi wala na pong gamit dahil yung sa Old Testament pattern ng priesthood, system na kanilang paglilingkod sa Panginoon, that time kailangan talaga yung templo, kailangan po yung kanilang mga sacrifices araw-araw at saka yung once a year na atonement. Kailangan po yung mga pari araw-araw tapos yung once a year na high priest na pupunta doon sa Holy of Holies. Nung dumating si Jesus na wala ang templo, ibig sabihin lahat ng sacrifices, trabaho ng mga pari, even yung pag-exist ng mga pari galing sa tribe ng Levi, ang tawag doon, obsolete. Kasi by default, sa Old Testament, kailangan yan by default. Hindi sila basta-basta makakalapit sa Panginoon na wala po yung ganong sistema. Sa Old Testament. Ang mga tao nagkakasala, kailangan po ng mga handog, ng mga hayop. Hindi sapat yung mga hayop, kailangan ng mga pare, gagawa ng seremonya. Kailangan ng templo. At doon sa templo, mayroong holy place. Ay boundary yung ginagawa ng mga sakripisyo at mga seremonya ng mga pare doon sa holy place. Mayroon doon yung most holy place, yung Holy of Holies. Isang tao lang po pwede pumasok doon once a year. Ang lahat ng ito, under the New Testament, kaya wala ng templo, hindi na kailangan yung mga sacrifices nila. Hindi na kailangan yung mga pare nila at yung high priest. Kung naiintindihan nyo, obsolete. Ibig sabihin, ang Diyos po ay hindi na po i-consider ang tao na pwede sila makapanumbalik sa Kanya sa ganong old system. Yun po yung old covenant. Kaya nga may new covenant. Sa new covenant, mayroong bagong system. Mayroong bagong approach sa Panginoon. Ang mga tao, mayroon din silang bagong pamamaraan paano makalapit sa ating Ama. Mayroong sumigaw si Jesus, I am the way. Parang sinasabi yung old way ay magiging obsolete. Sa mga cellphone natin, deleted. Wow, medyo mas madaling unawain. Deleted in the eyes of God.
Hindi na siya kailangan tingnan at gagawin pa ng mga tao para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos at pagpapalain muli. So sa storage ng Panginoon, yung old system, deleted. Kasi mayroong bagong system. New covenant. I am the way. Amen? Siya yung high priest. Siya yung sacrifice. Siya yung pupunta sa templo. Hindi templo dito sa lupa na gawa ng mga tao. Pupunta siya sa templo mismo ng kanyang ama doon sa kalangitan. Wala kang makakapunta sa aking ama na hindi sa pamamagitan ko kasi sa mismo ang pupunta doon para sa iyo. Hello? Kaya po sa book of Hebrews in chapter 7, the point is that his high priesthood, yung anay sa pagkapari ng ating Panginoon, is superior in its own word. Superior. Kaya better. Bakit siya superior? Yung covenant na mayroon din doon na kanyang gagampanan, bagong covenant. Kasama si Jesus nagagawa doon sa bagong covenant at ginawa niya. Better covenant. Yung old covenant, kung better yan, hindi yan magiging obsolete, hindi magiging deleted in the hearts of God. Yun pa rin ang dapat gagawin ng mga tao. Ibig sabihin, may bagong covenant, better covenant. Kung mayroong better high priest, mayroong better covenant. So, New Testament, hindi lang po mayroong better, hindi po bitter na paita, better. Pero gawin ko na lang na medyo Australian natin, better. Medyo ano naman, no? Mabuti, magaling, maganda, super. Yung high priesthood ng ating Panginoon, yung covenant ng ating Panginoon, pati yung kanyang sacrifice. Compare mo yung hayop, yun ang sacrifice sa Old Testament. Sa New Testament, God Himself. Compare mo yung high priest sa Old Testament, tao na mamatay, kaya papalit na naman na panibagong high priest. Si Jesus, nabuhay muli at nabubuhay siya forever. Kaya better yung kanyang high priesthood. Better po yung kanyang pagiging pare. Our high priest, pangulong sacerdote. Better yung covenant. Bakit better ang mayroon dito sa covenant? Sa covenant po doon sa Old Testament, based on your performance. Based on your performance. Para ikaw ay makalapit sa Panginoon, pagpalain ka ng Diyos. Laging nakasalalay sa pagsunod mo sa kanyang mga utos. Bakit better covenant? Based on the performance of Jesus, you will be blessed. You will be forgiven. You will receive His eternal life. You will receive the Holy Spirit. Wala po ito sa Old Testament. Kahit ano po mga hayop na papatay nila doon ilang beses, sino na yung mga pare nagagawa ng mga sacrifices, ilang years na ginagawa yung yearly na atonement, yung Holy Spirit hindi pa rin makapanapanahan sa kanilang puso. Better covenant because sa performance ni Jesus when He died on the cross, glory to God, you receive eternal life and the Holy Spirit. Sa Old Testament, pag ikay righteous, pag namatay ka, hanggang doon ka lang sa paradise in the bosom of Abraham. Nandun sa Hades, wala ka pa sa heaven. Sa Hades, nahati sa dalawa yung compartment, mayroon pong lugar para sa mga taong wicked. Prepared sila sa pupuntahan nila, Gehenna. Sa Grego na salita yung L. Gehenna, depende pa ano mo sabihin. Walang laman pa yan. Lake of fire. Yung apoy doon parang karagatan, maalon-alon. Buhay. Napalibutan sa mga uso. Wala pang laman. So mayroong lugar doon ang mga tao, wicked na mga tao. Iba din yung hell na mga demonyo na kaya tinali pa rin sila. May mga malaya, marami sa kanila ngayon dyan, nagagalagala. Marami din mga tinali doon sa Tartarus. Ito yung mga tao nagsamantala sa panahon ni Noah. Pag-asawa, sa mga kababayan,
Kaya may mga anak sila mga giants. Bawal yan sa batas ng Diyos. Eh mayroon po mga talagang sobrang wicked angels na hindi po sila sumunod sa protocol. Kasi bagamat sila hinulog na, kailangan meron pa rin silang boundary. Hindi sila basta-basta. Hindi pa yung alam na hindi ka basta-basta liligawan ng fallen angel. Nasawahin ka. Labag yan sa universal law ng ating Panginoon. Kailangan alam nila. Yung mga fallen angels, sila na ba talaga yung mga demonyo? Bakit may demons at may mga fallen angels? Ano ba yan? Yung demons and fallen angels, same person po ba yun? Sila ba yan? Hello? Kapag nag-aaral na tayo sa mga fallen angels, may tinatawag na angelology, may tinatawag din na demonology. Huwag mo na masyado natin tutukan yan kasi pag sobrang bright ka sa demonology, baka maging demon ka na rin. Amen? Kaya sa pangangaral ko dito, hindi naman laging demons po ang inano kasi baka pagdating ninyo, daig pa si Eli Soriano. Kailangan sa mga tao ay gracious pa rin tayo si Jesus lagi. Pero for the sake na lang dahil sabi ko, ano ba yung mga fallen angels sa mga demons magkapareha ba yun? Sila ba yung pareha ba yun? Hindi. Saan galing yun? Ayan maganda. Nung mag-asawa po ang mga sons of God, ito yung mga fallen angels sa mga tao, sa mga babae. Magkaanak sila. Giants. Wala po kaluluwa yun tulad sa iyo. Pag namatay sila, wala po silang lugar sa kanya kasi anak ng mga fallen angels. Sila yung mga nagkalat. Mayroon tayong mga verses na titignan yan, hindi pa kayo. At least mayroon kayong punting idea. Amen? Kaya may mga tao nakakita ako ng engkanto. Maganda yan. Di ba yung mga fallen angels? Di ba yung mga demons? Nakakita ako ng duwende. Ayan. Isang galing yan, hindi naman lumika ang Diyos ng duwende. Nakakita ako ng yung tikbalang. Nakakita ko ng white lady. Hello? Oh. Ano yan? Fallen angel? Mga demons. So may mga spirit yun. Kasi spirit din yung mga magulang, mga fallen angels. Pero walang kaluluwa na ililigtas ng Diyos. Ako lang. Kaya mag-ingat-ingat kayo sa inyong mga barkada sa labas. Baka hindi naman tao talaga yan. Amen? Baka walang kaluluwa. Hello? So at least ma-educate tayo. Yun ang maganda sa atin na nag-aaral tayo. Verse by verse, word for word, chapter by chapter, para tayo po ay ma-educate sa salita ng Panginoon. So better yung priesthood ng ating Panginoon sapagkat siya ay hindi po namatay o parang may pumalit na naman, siya ay namatay pero nabuhay muli. Amen? And He lives forevermore. Yung pagiging high priest ng Panginoon, forever para sa iyo. Habang nandito ka sa lupa, siya yung high priest. Kaya sabi doon sa 7 lampstand, sa kalagitnaan ay nandoon siya, nakikita siya. Nagsishining. Ibig sabihin, kasama natin ang ating high priest. Amen. Habang nag-worship tayo, tingnan niyo yung verse na yan. Sa verse 13. In the midst of the golden lampstand. Imagine, ikaw po, it's like a clay. Mahinang materialis. Clay sa paningin ng Panginoon. It's like a pot. Siya yung pattern. Madaling mabasag. Madaling mawasak. Pero yung totoong ikaw na nasa loob na born again, it's like a golden lampstand. Golden. Yung gold po, hindi basta-basta nabubulok at nasisira, mas lalo pang kumikinang.
mamahaling bato. Sa harapan ng Diyos, you are so precious. Amen. Kaya huwag kang ma-discourage sa pagtinignan mong sarili mo, wala akong pinag-aralan. Tumatanda na ako. Hindi mo ba alam, Pastor, medyo natatakot na ako. Bakit mamalas na kaya ako? Hello? Tapos nanginginig na yung mga tuon natin pag tumatanda na tayo. Ako, 50s pa lang, 51, pero nakakaramdam na ako dito na may sakit-sakit sa tuon. Hindi nakalata. Pero napapansin ko yan sa mga mas over ba yan? Overpass? Umakyat ka? Lalo dyan sa Cubao, dami. Paano ka makatawid? Kailangan. Hindi na ako kailangan, umawak muna. Nakapusinto mo na saglit. Sakit. Lalo na pag bumaba, doon masyado. Hello? Pero gracious ang Panginoon. Pinainom tayo, Lord, ng gatas sa 5,000 pesos. Wow! Sabi ko, grabe si Lord. Totoo! Amen? Lumakas! Hindi ba nyo alam, maliliit na gatas na tinatagam nyo yung lata? Galing Korea? 5,100 po ang alaga nyo. I-check nyo. Huwag lang kayo laging titingin doon sa YouTube ng mga nakakatawang panoorin. Tingnan naman ninyo yung kinakain ninyo. Ano ba yan? $100 pa yun. Kaya sabi ko, wow, lumalakas. Gatas pa more! Hello? Nanghihina tayo pag nagkakaila. Ang iba, medyo minaliliit na nyo ang inyong mga sarili. Pero hindi nyo nakikita yung nandyan sa loob, yung tutong ikaw, like a golden lampstand. Dito talaga hindi lang like golden lampstand. Lamparahan na ginto. Na may nagliliwanag dyan, hindi ikaw nagsisindi. Nagliliwanag yung presensya ng Panginoon. Pas nandoon pa yung high priest, so shining yung kanya mukha. Yung mga paa, grabe. Tinignan na natin kanina kung sino po yung high priest natin nagpakilala dito sa atin. Amen? Kaya dapat mabuhayan yung pananampalataya natin. No? Huwag lang tumingin sa sarili mo kasi pag tumingin ka lagi sa sarili mo, so discouraging. Pag tumingin ka sa katabi mo, lalo manidesperado ka. Pag tumingin ka sa pamilya mo, lalo madidepress ka. Pag tumingin ka sa trabaho mo, lalo ka ma-stress. Tumingin ka sa Panginoon, lalo kang ma-refresh. Amen! Hindi may hugot ng pastor. Pag sa Diyos ka tumingin, kasama pala natin ang Panginoon. At kasama siya bilang high priest. Ang trabaho ng high priest, papasok po doon sa pinaka-presensya ng ating Ama, dadaing para sa iyo. Amen? Para sa iyo. Kaya nasabi niya, pag nanalangin kayo in the name of Jesus. Kasi alam ni Jesus yung kanyang role para sa iyo. In the name, ibig sabihin, in the account of Him. Amen. O bibigyan kita ng calling card. May laman na $1 million. Ibibigay ko sa iyo. Doon sa bangko, wala kang account. Wala kang ma-withdraw, wala kang account. Amen. Pagdala mo yung ATM card ko na mayroong $1 million, sabi ko sa iyo, anytime mayroon ka pangangailangan, gamitin mo yan. In that account. Dala-dala mo yan. Si Jesus, higit pa po sa $1 million, kasama natin. At sabi niya, pag nanalangin kayo, pag nag-withdraw kayo, pag kayo pa mayroon pangangailangan, in this account. In His name. Amen. Hindi lang ito sa pangangailangan sa financial, sa pangangailangan din natin sa physical, sa pangangailangan natin sa trabaho na may mga nagmamanifest po ng mga evil spirit. Pwede natin sila i-cast out in His name. Ang dami. Pagandahin ng buhay, pasiglahin ng buhay. In His name. Kasi siya yung high priest natin. Amen?
Hindi niya sinasabi na pag lumapit kayo sa Panginoon at meron kayong gustong i-withdraw, hindi niya sinasabi in your name, in His name. Amen. So, kaya better ang kaniyang priesthood, better yung kanang covenant. Makikita niyo yan sa chapter 8 ng Book of Hebrews. Yung sa covenant, kinumpare po yung sa Old Covenant at saka sa New Covenant, mas better po yung New Covenant. Yung sanctuary, ito na yung temple. Sa Old Testament, yung talagang gawa ng tao na nandun sa Jerusalem. Sa New Testament, yung temple, hindi gawa ng tao at wala dito sa lupa. Nandun sa itaas. Wow, upgraded po yung temple natin. Amen. Sa Old Testament, nandun na yung Ark of the Covenant, doon po yung glory ng Panginoon manifest. Hindi araw-araw. Depende lang kung gusto ni Lord mag-manifest doon. Pero dito sa temple, every day. Hello? Every day. Ang glory ng Panginoon doon nagmamanifest doon sa templo. Kung saan si Jesus dumadaing para sa akin. Amen? So makikita natin sa Book of Hebrews sa chapter 7, yung better priesthood. Sa chapter 8, yung better covenant. Chapter 9, better sanctuary. Pagdating sa chapter 10, kaya pag binasa yung Book of Hebrews, pagdating sa chapter 10, glorious rounds off the section by focusing on Christ's better sacrifice. Mas lalong tinitingnan at tinututukan doon yung pinaka-better sacrifice ni Jesus. Kaya ang ating Panginoon, ang lakas ng loob na siya yung high priest. Kasi alam niya yung sacrifice, yung quality. Kasi sa Old Testament, chine-check po yung mga alay. Kailangan, hindi po lumagpas sa isang taon yung ganitong hayop. 1 year old. Kailangan hindi pilay. O marami mga medyo muta-muta na ng medyo meron kailangan flawless. Tinitingnan yung tainga, baka may mga malaking kuto doon at nagkukos ng sugat. Chine-check. Mahirap kaya maghanap ng alay noon. Ay yung mga tao, para makasiguro sila na yung alay nila the best, doon na sila bibili, doon mismo sa templo, kaya naging agura eh. Sa panahon ni Jesus, nakita niya naging agura. Kasi doon talagang dumaan na po sa iban, ano ba sa atin? Quality control. Talagang sigurado na ito kasi mga pare, mga kamag-anak na pare, yung mga nagbibenta ng mga tupa, ng mga kambing, pigeons. Hello? Kasi sine-check po. Now si Jesus, without sin. Perfect sacrifice. Kaya lakas loob ng high priest. Alam niya yung quality ng sacrifice. Amen? Kaya dapat kayo po, malakas din ninyo tingin sa sarili. Yung sacrifice na mayroon ako. Kasi kung si Jesus po yung high priest natin, laging nandyan yung sacrifice. Hindi nawawala forever po. Once na ginawa sa babaw ng cross. Pero yung effect dito sa atin, every day. Kaya pag kayo nagkamali sa isip, sa salita, kasi minsan, hirap kontrolahin itong dila, no? Amen? Si Brother Erwin lang kaya may virtue, kakayahan kumontrol sa dila. Sa tingin ko. Marami sa atin talaga. Born again ang puso, pero yung dila, dalawang para lang sa ahas. Nakakita na ba kayo ng ahas na pag lumabas yung dila, dalawa? Ha? Praise the Lord. Pero yung isa, embot. Embot ba? Iwan ko sa kanila. Basta mag-flex. Yung puso nag-praise the Lord, opportunity makapag-flex, pero isang dila, embot ba? Amen. Yung puso nakakaunawa na yung pagtulong mo sa simbahan sa gawain ng Lord, nag-praise the Lord. Kasi yung spirit minsan, without explanation, nag-rejoice yan. Pero yung natural, yung flesh, iwan ko ba? Sige na flesh. Alam niyo, yan po ang mga reklamo sa mga churches, kaya salamat tayo, hindi tayo laging Amen? Salamat kayo, church natin.
Pero tinitingnan ko naman din yung church nila. Kung sila medyo nahirapan lagi nag-pledge, mas mabilis din umunlad ng church at yung buhay ng mga tao. Depende yan sa level ng pagkakapalit. Kasi kung dito, nag-aalit na lang si murmur, tulog ka, natulog ka ng murmur, baka naman masumpa din tayo. Medyo kailangan din ng wisdom. Kung mayroon man talagang pagpapangatok na pastor dahil kailangan nito ng kunting tulong o mga ganito, ay kailangan mayroon pong diplomasya. Amen? Na hindi nyo makita na ginagamit ang pulpito para harap-harapan, manakawan kayo, simba ko. Amen? Pero may mga nakakaalam na dito about giving. Generous. Pag tinitingnan namin, kasi chinecheck namin yan, may record yan eh. Kaya may mga pangalan. Noong year na ito, 2012, 2013, 2014, nagbibigay ito, patas sa patas, lumalaki, ibig sabihin, habang lumalaki, tumataas yung kanilang blessing. Ay, hindi ko na sabihin yung mga ibigay at may mayroon naman ipapaya kayo. Ang akin lang na masabi, yung mga tao pa na faithful sa giving, nag-increase yung blessing every year. Every year. Wow. At salamat sa Panginoon na may mga time, kung Pastor Claire man mga ngaral, kung sino sa leader natin, at may mga time na babanggit nila, lead na rin ang Holy Spirit na tayo katukin ng Panginoon. Hindi naman para tulungan mo ang Diyos. Kahit wala ka, hindi mo kailangan tulungan ng Panginoon. Hindi niya kailangan ng tulong mo. Hindi minsan. Hindi siya nagsasabi na kung ikay wala, hindi matutupad yung kanyang purpose. Kahit wala ka, magagawa ng Panginoon. Kahit wala ko dito, ang CAC rin na magpapatuloy. Kahit wala si Pastor Song, magpapatuloy ang CAC rin na. Kahit sinong tatayo, ng Diyos po nagtayo, magpapatuloy po. Wala po sa tao. Mapalag lang ang tao na siya magiging daluyan. Nahawak siya ng Panginoon. At sinasabi ko na sa inyo, yung right hand of God signifying the power of God, the control of God, and the blessings of God. Once hawakan ka ng right hand, ibig sabihin hinawakan ka ng control ng Panginoon. At pag ikay nalalagay ng Diyos na maging leader sa church, servant of the living God, hawak ka ng control ng Diyos. Hawak ka ng kanyang pagpapala. Hawak ka ng kanyang kapangyarihan. That's the right hand. Hindi po literal. Pag sinasabing right hand, ibig sabihin the power of God, the blessings of God, the control of God. Amen. Mapalat tayo na mayroong high priest sa kalagitnaan natin at sinasabi natin, Lord, ako ay daluyan mo lang. Kung ano bang mayroon na binibigay mo sa akin, binibless ko rin sa gawain mo. The more na ginagawa mo, sacrificially. Lumabas na tayo doon sa nagbibigay ako kasi may extra pa. Yung pong para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa babayarin sa kuritiyo, basta yun po ay 10% para kay God. Ibigay mo. Ibigay mo. Dahil mayroon po nakaakibat na pangako ang Diyos niya. Once ibigay mo ang sa Kanya yan ha, hindi sa iyo. Sa 100% na kinikita mo. Imagine, binabantayan ka ng high priest. Dumadaing siya, nagbibigay siya ng favor, galing sa kanyang ama para sa iyo. Hindi mo man lang ma-acknowledge by your giving. Ginagawa ko ito dahil mayroon kang ginagawa sa akin. Nangyayari ito, mga blessing, dahil ito sa intercession mo. Hebrews chapter 7 verse 25, ang Panginoon po tumatayo na siya ay nag-intercede sa atin araw-araw. May mga time sa atin, amang time manalangin para sa sarili natin. Pero yung ating pong high priest, dumadaing. Nagpipray para sa iyo. So to acknowledge na siya po ang source of blessing, mayroong bahagi isa doon. Sacred po yan. Kasi ang Diyos po mismo ang nagsabi, ang 10% sa Kanya. Ibig sabihin, huwag mong bawasan ang sa Kanya.
High priest mo ito, siyang nagpapala sa'yo. Just to acknowledge and to thank Him na sa Kanya nanggagaling ang pagpapalang ito. Yung wisdom, yung connection, yung trust ng mga tao, binigyan ka ng negosyo, trabaho. Yung mga tao nagtitiwala sa'yo, kaya ikaw po'y nagkaka-income. Ang Diyos po, sa Kanyang intercession, sa Kanyang right hand, dahil control ka na Kanyang right hand, His power, His blessing, His favor, His control. Ibigay mo. At yung 90%, magugulat ka, nandun po yung satisfaction and contentment at the more yung blessing, miraculously, supernaturally. Yung magtatrabaho ka, kumikita ka ngayon ng 500. In the natural, that's kasi tinatrabaho mo yun. Pero pag nag-move na yung supernatural, iba na po. Doon sa tinatanggap ng 500. Nandun na yung increase, multiplication, promotion. Kasi supernatural. Yung 5 tinapay, 2 isda, natural yan. Baon niya ng isang bata, galing sa kanyang mga magulang. Yun po yung natural, para sa kanya. Pero nung inilagay niya sa kamay ng Diyos, supernatural, ay di mo na maunawaan yun. Yun ang supernatural. Imagine sa bata, hindi na po 10%, 100%. Maraming nakakain. At may natirang 12 baskets. Huwag niyo sabihin na pag-uwi ng bata, hindi siya kasama mabigyan doon sa tira. Akala niyo yung tira yung putol na ulo, putol na bultot, putol na lang. Tinapay yung medyo, bugi yung mga medyo leftover, yung mga hindi na na-distribute kasi lahat busog na. Intact pa rin yan, buong nutriment pa rin yan. Buong binangkal pa rin yan. Buong pandesal yan. Pero iba yung tinapay nila doon, malalaki. Hindi po yan shakoy. Hello? Nag-gets ninyo? Ang supernatural, di mo makikita yan pag hindi mo inilagay sa kamay ng Diyos. Sa kamay mo natural, yung 5 tinapay, 2 isda, pag kinain mo, ubos na. Trabaho ka na naman, natural. Pero pag natutunan mo, imagine, hindi naman, tulad sa bata na yung 5 at 2 isda, tama ba yun? 5 tinapay, 2 isda, hindi yun ang hinihingi ng Diyos sa'yo, niya lahat ibigay mo. 10%! Halimbawa, mayroon kang 1 million, 100,000. Ay, isang ano na ito, Panginoon, motor single, pwede ka na ito pang-love gift kay ano. Okay, kasi pang-love gift kay ano eh. Pero, ay, pwede ko ito pamuhunan. 100,000, kasi pag 1 million, 100,000, palagi. Ngayon, kung mayroon kang 10 pesos, 1 peso, okay lang, 1 peso. 100 pesos, okay lang. 10 pesos. 1,000! 2 kilo na yan. Pag 100,000, nako. 10,000, nakabili na ako ng bagong cellphone yan. Oh. Brian kasi ang tawa ko eh. Talagang Brian. Yung pagiging Brian, naging bobo. Yung 10,000 kinain niya lang, equivalent naman doon, marami. Kasi sa sobrang bright, doon siya nakatingin. Bright nga siya eh. Sa kanyang sarili. Pero totoo. Amen? So huwag mo tingnan ang katabi mo, nabubuyan. Sarili mo na tingnan mo. Amen? Huwag kang tumingin sa katabi mo na parang sinasabi mo, bubo mo. Kasi, papa-bright-bright ka lang eh. Amen! Imagine meron kang high priest at trabaho niya is to bless you supernaturally, pero meron kang part doon sa miracle. Ano naman ang dahilan bakit i-bless kita? Meron ka bang totoong faith? Ang totoong faith ay ito, Lord. Kasi nanampalataya ko. Iba kasi, ikaw na bahala, Lord. Assuming yan. Assuming. Amen. Iba yung faith. Ano ba sa kaligtasan? Anong kapalit sa pananampalataya? Bigay mo buhay mo. Hindi yung tumanggap ka lang, ibigay mo. Amen. Eh, mayroong discipleship. After evangelism, after na-evangelize ka na patanggap, mayroon pang next step. Sabi doon, preach the gospel, teach them,
At mayroon pa sinabi, make them my disciples. And then mayroon pa, baptize them. Essential ang baptism. Pero ibig sabihin, napag hindi ka na baptismo, hindi ka ligtas. Pero essential. Alam mo, isinilang ka dito ngayon. First time mo maisilang sa mundo, first day. Humihinga ka na, buhay ka. Potential to live. Pero essential ang huminga. Hindi mo pwedeng iwalay, ganun din ang baptism. Bilang ikaw yung naligtas, essential bahagi yan. As saved, para kang pumapasok sa school, enrolled ka na, essential, mayroon kang identification card. Pero hindi ibig sabihin na mayroon kang ID, basta makakapasok ka na ngayon sa Lasal. Hindi ka pala enrolled. Upo ka ngayon doon sa classroom. Ang tatalino mo, ikaw pa doon lang laging perfect. Pagdating ngayon sa pagtatapos, hindi ka kasama. Kasi hindi ka na ma-enroll. Hello? Ang kagaling ng mga tao. Oh, nananabautismuhan na ako. Ang dami. Gumagawa ako ng kabutihan. Kasama ko doon sa feeding. Kasama ko doon sa evangelistic crusade. Hindi naman enrolled. Ibig sabihin, walang nakatatag na Holy Spirit kasi walang totoo pagtanggap at pagsuko. Lahat ng bagay po sa pananampalataya, mayroon pong substance. Kung sa pagdating po nun sa pangangailangan, Lord, nagtitiwala ay, ako, ikaw magbibilas sa akin financially. Paano? Pakita mo nga sa akin, paano? Kaya nagbigay siya. Bigay mo 10%. Doon masusuka. Amen. So mga young people, hindi ito sa may mga edad na at may mga trabaho. Kung may natatanggap kayo, kahit 20 pesos yan, 2 pesos. Sayang kasi gusto eh. Nakatext ko kasi yung friends ko, yung video call kami, 20 pesos, kamatama ito kami. 80, parang video. Ano gusto mo, yung video call doon sa ano, o yung Diyos mismo? Ang magpiplas eh. Nakaka-video call mo, ma'am. Disappoint ka pa doon. Amen! Mananay at mga tatay, yung high priest natin na gumagalaw sa kalagitnaan natin, na magbibless sa atin, pakitaan naman din natin na ina-acknowledge natin na mayroon tayong high priest, pangulong pare, na binibless ka at nagmamanifest kasi mayroon kang pinapapakitang token ng pananampalataya. Yun yung 10% pa yun. Tithes yun. Hindi pa kasama yung offering. Ano ba yung church? May tithes na. Pero pang offering. Yung hawak ka ng kapangyarihan ni Lord, hindi po kayang bayaran po ng tithes. Hawak ka ng blessing ng Panginoon, hindi po kayang bayaran ng tithes. Hello? Yung hawak po tayo ng favor ni Lord, hindi po kaya bayaran ng tithes. Offering, sacrifice mo na galing sa sarili. Yung 10% galing sa Kanya at token na naniwala ka, siya ang pinagmula ng pagpapala. Ngayon, yung offering galing na mismo, this is my sacrifice. Kaya Bible nagsasabi, ang mga tao nun hindi pumunta sa templo na empty-handed. Ngayon, ang gagaling na ng mga tao, papasok sa templo, sanctuary of God. Amen. Ang gaganda pa natin tingnan. Nakabuloy pa. Gaganda ng mga nakasabit sa ating tayo na. Mamahalin po, inilalagay natin mga lipstick. Mamahalin yung mga shampoo na ubos lahat. Hindi natin alam kung ano ba yung binibigay natin. Tithes or offering? Offering yun. Saan yung tithes? Amen. Yung offering, kung doon sa 10%, it's a token of your trust to your high priest. Yung offering is an act of your love. Love. Yung 10%, pwede kang papilitan kasi obligado ka talaga magbigay. Hello? Pero yung offering, sacrifice from your heart. An act of love.
puso ng Panginoon. Gusto niya ng love sa iyo. Kaya sa Book of Revelation, madadaanan natin, pero isang church sabi ng Panginoon, nawala na yung una, yung first love ng church na ito. Yung inyong first love, nawala. Ibig sabihin, hindi lang yung action. Hindi lang performance-based. Hindi tingnan ni Lord. Yung motivation ng ating puso. Passion. Kasi pwede ka nagpe-perform na malusali. Performance yan. Action. Pero hindi ka motivated by passion, by love. Amen. Alam naman natin walang kalugian pag nagbigay ka sa Panginoon. Tithes and offering. Tithes and offering. O dati, tinutuloy ng church natin, nagbibigay ka ng offering. Mga babe pa tayo eh. Mga daang panahon, offering. At least, unti-unti yung kamay natin natuto na po magbuka, magbigay para sa Panginoon. Pero pupunta na tayo sa principle sa giving. Principle. Kasi ang giving is by principle. Mayroong prinsipyo dyan. Once magbigay ka accordingly, may pattern bakit ka nagbibigay. Hindi ka basta nagbibigay na basta nagbigay. May pattern accordingly. Ano yung accordingly? Tithes and offering. Si Jesus nagbigay ng kanyang buhay accordingly. Mayroong pattern. Kailangan daanan po niya yung cross ng Calvary. Sinasabi niya lagi, mayroong pattern. Si Moses nag-build po ng tabernacle, may pattern, pinakita ng Diyos sa kanya, sa kalangitan. Sa pagsiserve sa Panginoon, may pattern. Sa giving, may pattern. Amen. E dito basta-basta nagbibigay ka. Kasi pwedeng nagbigay ka, hindi po perfect. Hindi po siya perfect obedience. So kung mayroon ka 20 pesos, 2 pesos, Lord, yung 10%. A token na mayroon akong faith sa iyo. Mayroon akong trust sa iyo nang galing, ikaw din magbibigay sa akin. Offering, kahit 50 centavo. Offering, kahit 25 centavo. Kahit 10 centavo. Offering. Labas sa tithes. Kung 550 pesos po yung tithes, gusto ko lang mag-offering ng 10 pesos. Offering mo yan, at least according to the pattern. Accordingly. Amen. Sino ba sa inyo gusto mag-enroll dyan sa Star of Hope? Nagbibigyan ka ng ID. Nagpasok mo doon, my God. Bakit wala picture yung ID mo? Bakit wala signature ng principal? May pattern. Hello? Ibig sabihin, sa giving, bilang respeto natin sa ating high priest, sinasamahan natin ng ating Panginoon, isatisfy natin ang kanyang puso. Doon pa lang na ikaw po'y ginawa niyang sisidlan na ginto. Golden lampstand. Yung nature na mayroon ka in your spirit is divine. Di na mamatay. Eternal. Secured. Hindi nakukurap. Kahit nandito ka sa mundo na puno ng corruption, yung nandun sa loob, hindi nakukurap. Makukurap itong physical, mamamatay ka, pero itong ikaw, na tinubos na Panginoon, yung born again dyan, hindi po nakukurap. Hindi mo kayang bayaran yan. At samahan ka ng holy presence of God sa araw-araw na pakikipagbaka sa buhay para magtatagumpay ka. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, in Christ we are more than conquerors. In Christ, itong Christ, araw-araw kasama natin as our high priest. We are conquerors. More than conquerors. Hindi mo kayang bayaran yan. Pero at least, Lord, sa 500, mayroon ka 50 doon dahil sa'yo yan. At mayroon kang 5 or 10 pesos dyan, offering. At least. Amen? Kaya mag-isip-isip tayo. Pagpasok natin sa church, lagi tayo sila samahan ng Panginoon. Hindi mo kayang bayaran siya. Lord, this is my token of my faith. 10% dahil sinabi. Ito yung offering ko. Galing sa aking sakripisyo. Yung 30% sa iyo yan. Makalim ko sa iyo. Yung offering ko na binigay mo na sa akin, galing sa akin. Sa iyo yan eh. So 100, dalawa may-ari. Ang 10 sa kanya, sa iyo 90. Doon sa 90, sa iyo na yan. Hindi na pagkalaman. Doon ka ngayon kumuha. Sacrificially. As offering. Wow. Amen? Imagine mayroon kang better high priest
At kung yung high priest, papasok doon sa most holy place na mayroon po siya dalang handog ang kanyang blood. Ngayon, napapasok ka rin sa presensya ng Panginoon. Ikaw na lalapit, ano yung handog na ibibigay mo sa kanya? Kung si Jesus, nasa-satisfy niya ang puso ng kanyang Ama para sa akin, ikaw po ay tanggapin at i-bless dahil sa kanyang blood. Ikaw naman, ano ang dadalhin mo para sa iyong high priest? Amen? Kailangan makita niyo. Pag pumunta ka sa probinsya, galing Kalusog, kahit gano'n tayo kahirap dito, puntahan mo yung mga kamag-anak mo doon. At least may galang naman. Amen? Sa lubong. Mayroon kang dala. Nandito po, ang Panginoon, tumitingin sa ating mga puso. Ano yung nagpapatrigger sa iyo na sobrang mahal mo ang Panginoon? Ano po yung nagpapatrigger? Kasi sa babae, ang dala niya, alabaster jar, mamahaling perfume. Ano yun? Nagpapatrigger sa faith ng babae nito. Pinigay. Ano ang nagpapatrigger sa puso mo na masasabi mo, Lord, I love you? Meron pa rin mga kabataan na tinitingnan nila ang mahal ko talaga sila ng guy. Babae siya at lalaki, mahal siya ng babae. Yung mga babae, madaling pakiligin. Bigyan mo lang ng roses. Roundless cake. Chocolate. Mga cards na nandoon yung kahit maiksi lang yung sulat mo, basta sa'yo galing at mayroong I love you. You are my number one. Sabihin, may number two ba? Something. Nandito ako magtatapos. Kung ngayon po ay sinicelebrate yung resurrection of Jesus, dapat ma-resurrect sa puso natin yung spirit of giving. Ang totoong nagsiserve sa Panginoon na meron something costly sa'yo. Yung mga bagay galing sa ibang bansa, pupunta doon kung saan sila si Jesus, pero mga mamahaling bagay, hinandog nila sa akin. Si Jesus is your high priest, he is the king. Bigyan natin siya na nararapat accordingly para sa kanyang kalulatian. At tayo, thank you, Jesus. Thank you, Jesus.